Hello mga kababayan, kamusta po kayong lahat dyan? Ito po si Simply Talkies, naggagala, kaya pagpasensyahan nyo na kung ito po tayo, nag-aalaga pa ng bata. Nandito lang po kami sa park. Nakita nyo yan, hindi ko po pwede pakita yung mukha ng mga bata eh. Push! Do it again. Yeah, ito. Tulungan ko tong bata eh. Pagpasensyahan nyo na ha. Oh, okay, that's the last one. Okay, I'm gonna do some vlog here. Ayan, sinabihan ko na siya. Magbablog muna ako sa saglit. No, pasensya na kayo, nasa park po kami. Nandito po kami sa Chula Vista, no? San Diego County. Isa sa mga progressive area na po ito. Ayan po, meron pong lake dyan, no? May mga pato po dyan dati. Ayun, may mga pato pa nga. Ito po, sa likuran ko, yung mga taga Chula Vista dyan. Nandito po ako sa, ano ba to, Heritage. Dito po sa lugar ng tito ko. Bumisita kami. Kaya wala akong gaanong vlog. Dahil naggagala kami, no? Pero anyway, pagtatapik lang tayo saglit, no? Oh, that's the last one now. Okay, kaya ano, okay, go. Tingnan lang natin muna siya saglit. Go, push yourself. Oh yeah. Nasama. Wala. Panis. Again, do it again. It's backwards. Yeah, do it again. Okay, 1, 2, 3, go. Oh, that's enough. Ayan na po mga kababayan. Oh, hindi pwede pakita yung mga bata. Pasensya na. No. Parke kasi ito eh. Nasa playground kami ng mga bata. Pero upo na ako. Ayan po sa likuran ko. Yung mga taga Chula Vista dyan, nandito lang po ako, no? Hindi pa rin tayo makapag-live. Pero anyway, shout out po sa lahat ng ating followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating videos, sa mga nagsishare ng kanilang blessings, at shout out po sa ating number 1 na follower, si Ate Marie Chris Hernandez ng North Carolina, no? Siya palagi po ang nauunang magbigay ng komento sa ating mga videos, no? Ako, eto na. No more. Oh? Let's do it there, then I can play. Yeah. So, ang hirap. Ayan po, meron pang bus. Oh. Ayan, ganyan po dito. Wala pong jeep dito, mga kababayan. No, ayan, oh, bus. Oh. Oh, MTS, Metro Trail System. Metro Transit pala. Trail. Ayan, oh, di ba? Oh. So, ulitin ko, shout out sa lahat ng ating mga followers and subscribers. No, si Ate Marie Chris Hernandez, sila Elora, Aichang, RN2 Cents, no, lahat po kayo diyan, no. Sa panandalian lang naman tong ating vlog. Kasi meron pa tayong mga i-upload. Antindi po ng itong mga Dutertes at Tibolo, yung mga minions and campo. Bruin nyo, talagang ito pala talaga ang plano nila, no. Napagtanto na natin, mga kababayan. Kasi kung maalala nyo, di ba? Itong si Tamilmil, si Sara Tamilmil, sabi niya noon ayaw niyang tumakbong pagka-presidente. Pero pinipilit siya, lalo na nung tatay niya, di ba? Sabi nung tatay niyang si Prime Minister ni Baal, magtandem daw sila ni Bongo o di kaya siya. Pero pinipilit siya kasi gusto nilang ipagpatuloy yung Duterte legacy daw, kasi Duterte lang ang magaling, Duterte lang, wala nang iba. So tayo naman, including me, naniwala dahil nagsawa tayo sa pamumuno ng Dilaw, no? Yun po yung rason ko bakit ko sinuportahan ng Duterte, kasi nagsawa po ako sa pamumuno ng Dilaw, no? Kulang sila sa pagpapaunlad, no? Wala silang malasakit sa mga kapwa nating Pilipino na naghihirap. They also plundered yung ating bayan at ang mamayan.
So pumasok si Duterte, yung mga maaanghang niyang salita na tatapusin niya ang drugs within 6 months, mag-jet ski siya sa WPS. Yung pala, puro bunganga lang. Ngayon, itong si Duterte, yung anak niya, si Sara, si Tamilmil, sabi niya kay Bongbong, sige, ikaw na lang magpresidente. O tapos, alam nyo, pahele-hele, no? Pahele-hele. O sige, nag-BP. Kasi, sa akin pong opinion, kung siyang tumakbong presidente, siguro mananalo siya. Kung di niya kalaban, si Pangulong Bongbong Marcos. Kung kinalaban niya bilang presidente, si Pangulong Bongbong Marcos, sa palagay niyo makakakuha siya ng 32 million? No way! Maghahati sila. Saka si Lenny. O bakang lalabas pa dyan, pwedeng manalo si Pangulong Bongbong Marcos. No? Pero may tulog siya kay Lenny. Kasi marami ring dilaw at maari pa siyang madaya. So therefore, kumanpi itong si Tamilmil sa kanya. Yung pala, ang mga hinayupak, may sinister plot. No? Gusto pala nilang maging presidente talaga si Sara. Kaya gumagawa sila ng ganyan. Hindi sila makapag-antay ng 2028 kasi alam nila ngayon, mga kababayan. Alam nila pag tatakbo siya sa 2028, matatalo siya. Wala na ang kanilang political capital. Mga hinayupak. Kaya ang gusto nila, iupo na si Sara para at least makatikim siya ng pagiging presidente at the expense of the Marcos administration. Diyan kayo nagkakamaling mga burak supporter, balahura supporter ng mga Duterte, mga demonyo supporter ng mga Duterte at ni Quiboloy. Mga walang hiya kayo. Huwag niyong gaguhin ang taong bayan. Marami pong proyekto at programa ang nagagawa ang administrasyong ito. Magkatuwang po ang Kamara sa pagtulong at pagtupad sa mga programa ng administrasyong ito. Tapos kayo sumisigaw kayo dyan sa rally nyo. Naiilan lang kayo. Hindi nga kayo maka 20 mil. Nagsinungaling pa kayo na 50 mil kayo. Mga hinayo pa kayo. Nadibang po kayo. Diba? Meron po tayong vlog dyan. Ulitin ko. Nadibang po yung sinasabi ng SMNI na 50k daw sila sa Liwasang Bonifacio. Nadibang sila. Na mathematical formula sila. Mga gunggong. Ang kaya nga lang ng Liwasang Bonifacio ay almost 10,000 people. Paano kayo naka 5 folds pa? Diba? O namumuti na yung aking labi dito dahil ang lamig po. Grabe dito sa San Diego. Dun sa lugar namin, ang init-init pagdating dito. Ang lamig-lamig. Lamig oh. Mamaya nga kakabit ko na to. Kabit ko na nga yan. Ang lamig eh. Iba na po yung nagkakaedad talaga. Grabe. Biruin nyo yung plano nila. Mga hinayupak, mga sinungaling, tulad ng kanilang puon na si Prime Minister ni Baal at anak ng demonyo na si Quiboloy. Sinungaling. Tapos may mga kondisyonis pa ang gago. Ano ka? Ang Diyos nga may 10 utos lang. Ikaw 17? Ang ina. Sinong hindi mapapamura sa kagaguhan yan? Di ba? Nandiyan ka rin lang naman pala sa Davao. Hindi ka pa nagpakita sa Senado sa mga kondisyones mong bulok. Tapos may mga vlogger pa kayong ano ba yun? Nag-meeting silang mga vlogger, mga supporter. Ano balak ninyo? Patalsikin nyo ang Pangulo? Try it. I-try ninyo. Kayong mga hinayo pa kayo. Kayong mga demonyo, no? Palibhasa, hindi kayo napagbigyan, no? Tingnan nyo yung mga kasamahan nyo ngayon. Yan yung mga former employee ng administrasyong ito na sinipa, no? Hindi napagbigyan. Mga gago. O sino ang Judas? Nagsama-sama mga kampo ng Judas at mga demonyo. Diba? Ika nga yung famous idiom, birds of the same feather flock together. Nakita nyo, yung mga nandyan, mga former kadre ng MPA. Akala ko ba galit kayo sa MPA? Pero ngayon, ano inuugali nila? Gumaganong-ganon, di ba? Sabi ko sa inyo a rebel, always a rebel. A thief is always a thief. Yung magnanakaw ay magnanakaw pa din. Ganyan po sila kay Eric sa yung mga kasama niyang mga former kadre.
O, anong masasabi ni Quiboloy? Nasaan si Quiboloy at si Dutae? Nandun ba sila sa rally? Habang kayo, ng mga supporter ng mga yan doon, sumisigaw kayo ng sinungaling kung ano-ano, sila nandun, no, sa mansion ni Quiboloy, happy-happy, nagbabarbecue, umiinom, di ba? Kayo, nagpapakabilad kayo dyan, amoy araw kayo, sumisigaw kayo, sila nasa the aircon. O, anong mapapala ninyo? Pag sakaling makaupo sila sa gobyerno, kilala ba kayo nila? Hindi! Bibigyan ba kayo ng mga mansyon? Hindi! Utang ganda-ganda ng ginagawa ng administrasyong ito. Gusto nyo iupo si Tamilmil? Ha? Eh anong sabi ni Tamilmil? Wala! Tamilmil talaga kasi bakit? Siya ang makikinabang dyan. Pero sa palagay nyo, hindi siya aalmahan ng mga dilaw? Oh, dapat talaga sa totoo lang mga kababayan, itong mga loyalista ng Marcoses, tayong mga supporter ng Marcoses at mga sumusuporta sa gobyernong ito ng Marcos, dapat magsagawa rin tayo. Hindi prayer rally. Sagwa lang tayo. Magstipon-tipon tayo. Pakita natin na mas malakas ang puwersa ng mga taong sumusuporta sa gobyernong ito. Kaso ang problema, karamihan po ng loyalist at supporter ay mga nagtatrabaho, no? Para hindi laging nakaganon, para hindi sasabing tayo ay mga bayaran. Mas gustuhin pa nating let it go. Ika nga ng presidente natin, magtrabaho na lang tayo, huwag yung intindihin. And at ang sabi niya pa, if you make your enemies angrier, means you're doing a good job. O ganun po. 'Di ba? Si rebel always a rebel, sumisigaw na paupuin na. Sara take over. Paano magti-take over si Tamilmil? Anong gagawin ninyo? Kudita? Try it, dude. Magkudita kayo, try it. Sinasabi ko sa inyo, try it. At nang mautas na kayo, mabawasan na ang mga palalo, mga sinungaling, mga huda sa gobyernong ito. Di po ba tama, mali? O, sige nga. Isipin ninyo, yung mga pinagsisigawan nyo dyan, na sumisigaw kayo na hindi maayos ang gobyernong ito, wala namang kayong ebidensya. Yung mga sinasabi nyong mga issues na 20 pesos kilo ng bigas, droga, hindi na ang krimen, nasaan? Nasaan ang datos? Ha? Yung 20 pesos na bigas hindi ipinangako, paulit-ulit tayo para tayong silang plaka. Pero sila, para rin silang plaka na sinasabing pinangako. Di ba? Paulit-ulit natin sinabi, iba ang ipinangako sa aspiration, sa pangarap. Di ba ang laking panagkaiba niyan? Pareho lang silang P. 'Di ba? Pangako at pangarap. May isa pang P, mga puta. 'Yun, ganun. 'Di ba? Sinong hindi magngingit-ngit at magagalit? Pambira, mga kababayan, kapatid. Yung kamay ko nagpo-froze. Ang lamig talaga. Putang. Ang lamig. Grabe dito sa Chula Vista. Uulitin ko, pakita ko lang yung lugar ko. Ayan, ganda ng sunset, mga kababayan, tignan nyo, ang ganda ng sunset doon, Pasensya na kung yung iba sa inyo mainggit, hindi po tayo nagmamayabang, no? Nagkataon lang na napunta po tayo dito. No, kasi gusto nating bisitahin yung ating mga kamag-anak, so ano lang, sa awa ng Diyos. 'Di ba? So isipin mo, no? Isipin nyo mga kababayan, mayroong dumaan baka marinig nyo yung pinagsasabi natin. Kami na lang po naiwan dito. wala na po, yung anak ko na lang naiwan. Ayan, para makita nyo yung sinasabi ko sa inyo. Wala na pong bata, kaya pwede na natin ipakita. Di ba? Balik tayo. Yung sinasabi nilang mga issue, wala na po yun. Hindi nila mapatunayan. Araw-araw nakakasabat ang mga pulis, ang PIDEA ng mga illegal na droga. Ang Bureau of Immigration nakakahuli ng mga sa airport. Ano pa gusto ninyo? Pinapaunlad ng infrastruktura, ang agrikultura, tinutulungan ng mga magsasaka, mahihirap, ang daming programa. Pero kayo galit na galit kayo kasi bakit? Kasi bakit, mga kababayan? Dito nyo makikita na mas mahihigitan pa ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga pagtulong, serbisyo sa mamayang Pilipino kaysa kay Duterte. Malalagpasan niya
ang magagandang ginawa ng inyong poong Duterte? Meron nga ba? Di ba? Yung legacy ni Duterte, ayaw nilang matabunan ni Pangulong Bongbong Marcos. Yun lang yan. Kasi sa tingin nila, sabi ko kanina, sa simula, na si Duterte lamang ang magaling mamuno. Nek-nek ninyo. Ito kayo, ito kayo, ito kayo, ayan, ayan. Di ba? Bakit hindi na lang kayo makipagtulungan? Ang Pangulong Bongbong Marcos nga, iniingatan pa kayo. Ayaw kayong mapahiya dahil nga sabi niya ang ICC walang soberenya sa atin. Hindi nyo ba nakikita yun? Bakit pilit nyong tinitibag? Bakit? Isa pang dahilan. Mga tuta ng China. Mga utusan ng China. Mga lapdog ng China. Baka naman nabayaran ng China. Kasi nga, banas na ang China sa atin dahil tayo pumapalag sa West Philippine Sea. Nakipag-alyansa tayo sa isa ring higante na mas malahigante pa sa kanila. Yan. Iniiba nila ang naratiba para ang focus natin nasa kanila. Para hindi natin makita kung ano ang ginagawa, ano ang balita sa West Philippine Sea. Hindi mangyayari yan. Hanggat nandyan si Commodore Tariela ng spokesperson for West Philippine Sea, ng Philippine Coast Guard, mag-iingay at mag-iingay yan. Pag nag-ingay siya, mag-iingay din tayo. Nandyan ang Navy, mag-iingay tayo. Nandyan yung international na si Ray Powell, pag nag-ingay yan about West Philippine Sea, iingay din natin. Hindi pwedeng saklawan tayo ng mga Tsekwa. Kaya tandaan ninyo, sa 2025 election, may mga Manchurian candidate ang mga Tsekwa dyan. Yung ating wall of shame ng mga senador o mambabatas na inilagay natin, yung 4 na bumoto na wag ipa-aresto si Quiboloy, si Go, si Villar, maski na hindi siya re-election ni si Villar, wall of shame pa rin siya for future references. Si Marcos, si Aimee, si Tambalina, at si Padilla, isama nyo si Go at Tolentino. 4 dyan re-electionist, si Go, si Tolentino, si Bato, at si Marcos. At kung meron pang kakampi ng mga mambabatas na re-electionist, ilagay natin sa wall of shame. At kung pipwede rin, huwag kayong maglagay ng dilaw. Kailangan fresh, na ang tanging hangarin ay protektahan ng ating sambayan ng Pilipino, ang ating bansa, at huwag tayong sell out sa mga Tsekwa o sa anumang banyaga. Ang mga Dutertes at si Quiboloy, sell out yan sa China. Ano ba ibig sabihin ng sell out? Ibinenta ang sarili sa China. Nakikinabang ba kayo sa China? Kayong mga kupal na si Quiboloy, na bulaang propeta, at si Duterte? Diba? Bakit hindi nyo makastigo ang China? Wala nga kayong statement eh. Si Tamil Mill may statement para protektahan daw yung sarili niya sa black propaganda. Pero yung pamilya niya, yung mga supporters nila, pilit pinapabagsak ang Pangulong Marcos. O diba? Hypocrite. Ipokrita ang gaga. Tuwang-tuwa siya. Tapos, dapat siya ang maging alter ego ng Pangulo. Depensahan niya ang Pangulo, pero wala. Dahil siya ang makikinabang once na mangyari diyan. Pero sa palagay niyo, ulitin ko, papayag ba ang mga loyalista? Papayag ba ang Marcos supporter? At papayag din ba ang mga dilaw? I don't think so. O, di ba mga kababayan, kayo? Anong masasabi nyo? Nagpahapyaw lang tayo, meron pa rin tayong vlog dito, duduktungan natin yan. Habang ako'y nag-aantay dito at nagbabantay ng bata, medyo makapag-vlog tayo. Again, shout out po sa lahat ng ating supporter. Ulitin ko lang, si Ate Marie Cris Hernandez, si Mighty Baisa, nakalimutan ko, si Lulu, lahat po kayo dyan, yung mga nasa ibang bansa na patuloy na sumusuporta, yung mga nagsishare ng kanilang blessings, maraming salamat po kay Miss Kaluyal Wanabet, kay Carcleya, magaling din po na vlogger yan. Yan po yung mga pinanonood natin. Si Munting Tinig, si Streetwise Takero, pinanonood ko din po yan. Si Boyet Antonio, si Mami Peng, si Ali Bugha. Marami pang iba, si JDB, si Trexie Villa, pati si Biyahe ni Koy. Sino pa bang mga pinanonood ko? Basta pro admin.
No? Magtulungan na lang tayo. Huwag tayong paloko sa mga Duterte at kay Quiboloy na bulaang propeta. Kung gusto ni Quiboloy, demanda niya ako na sinasabi kong bulaan siya. Patunayan niya sa korte na nakapunta na siya ng langit. Magpa-picture siya kung gusto niya. Di ba? Ebidensya na nakapunta ka ng langit. Baka naman ibang langit. Yung mga nakapadyama. Saka naka aloe vera purple shampoo. Putang ina, ibang langit pala yun. Tang ina mo, Quiboloy. Sige. Idemanda mo na kami na pinagmumura ka namin. PI ka. Bulaang propeta ka. Ha? Di ba? Paano mo nasabing ikaw ay isang appointed son of God? Nasaan ang ebidensya mo? Huwag mo kaming lokohin ng mga totoong naniniwala at may takot sa Diyos. Ikaw, may takot ka ba sa Diyos sa pinaggagawa mo? Ni hindi mo nga mapabulaanan yung aligasyon sa iyo, tapos may lakas loob ka pang magbigay ng 7 kondisyones? Animal ka. Di ba? Animal kayo. Pati kayong mga burak supporter ni Duterte, mga animal kayo, magsama-sama kayo. Sana lang tamaan na kayo ng kidlat dyan, mga hilanghiya kayo. O kayo po, ano pong masasabi ninyo? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye bye. God bless.